Ito po sa PDP laban intramurals. Intramurals ba ito? In the resolution, Duterte's party mates also cited the need for continuity of the government's 19-point socio-economic agenda to ensure the country's recovery from crippling effect of the COVID-19 pandemic. PDP Laban leaders and local government units in the National Capital Region, Cebu, Davao, Laguna, Mindoro, Pangasinan, Quirino, Catanduanes, Bulacan, Bohol, and Bacolod City had adopted similar resolutions. Melvin Matibag, PDP Laban Acting Secretary General, said at a press briefing that the party has enough presidential materials from which Duterte would choose for running mate. The president's daughter's Davao City Mayor Sara Duterte, Senator Bongo, and Cabinet Secretary Carlos Nograles. Asked if he would accept another to run with Duterte, Nograles said, "I don't think I am included." He said he and the party should rather hear from the president himself, as anyone he endorses would surely win. Raul Lambino of the Cagayan Economic Zone Authority said that the party's standard bearer might come from other political parties. Posible rin po yun. Posibleng magkaroon ng, sabi nga, addition. In politics, addition is advantage. So if you can have a vice presidential candidate or, siyempre, simple, vice presidential candidate lang. There must be one presidential candidate, and the presidential candidate must come from the ruling party, which is, might be, Bongo, dahil so far, as of this moment, ayaw pa ni Sara Duterte. Hindi naman pwede si Presidente. Kaya, PDP Laban Cebu President Nixon Dizon. Ito, maganda ito. Clarify that Senator Manny Pacquiao was not ousted as party interim national president. He added the party would have a tentative national council meeting on July 16 to elect a new set of officers. The following day, the party will have a national assembly in Luzon. He added, some senators belonging to PDP Laban skip the controversial meeting of some party officials in Cebu, but not necessarily because they were taking sides among the bickering faction. Ako tingin ko walang bickering Tingin ko. Pacquiao at the loggerheads with a faction led by the party's vice chairman, Energy Secretary Alfonso Cusi, attended the session at the Senate as he did not recognize the validity of the Cebu meeting. Senator Aquilino Pimentel III said he was very busy with legislative work. Priorities first, politics later, work first, Pimentel told reporters in a text message. On Sunday night, Pimentel lamented
the bickering within the party as Congress should be busy rushing the approval of priority bills. And yet, we are being distracted at the same time by PDP Laban internal party issues which could and should wait. We should know what to prioritize during the pandemic. Senator Ronald De La Rosa said he would not be able to attend the meeting in Cebu as he had to attend the session, adding party members were hoping that PDP Laban can be united to be able to fill a single ticket in the 2022 elections. It turned out, however, that De La Rosa attended the meeting of the Cusi faction virtually or online, along with Senator Francis Tolentino. Senator Go also did not attend the meeting in Cebu but was present during the session. As of press time, the senators have not yet issued any statement on the resolution issued by party member in Cebu. In a pre-recorded message played during the Cebu meeting, President Duterte urged his PDP allies to unite and sustain efforts to promote good governance. Duterte said the party has revolutionized the Philippines' political landscape by pursuing genuine reforms and good governance in both the national and local levels. He called on his political allies to stay true to the party's mission of prioritizing the welfare of the people. Ayun. As we continue to overcome the COVID-19 pandemic, may we continue to work together in pursuing our initiatives that will strengthen our gains in good governance, especially those that will foster lasting peace and progress for our nation, Duterte said. Again, I call on all of my party mates to stand together and remain united, not by personal interest, but by our principles and values as we chart the future of our party and the best of the nation. He added, Party Chairman PDP Laban was not present during the meeting that stirred controversy after Pacquiao claimed it was not authorized by the National Council. Pacquiao had pointed out that under the party's constitution, any call for a National Council assembly or meeting must be approved by both the chairman and the president. Last Sunday, presidential spokesman Harry Roque revealed that Duterte was the one who asked Cusi to preside over meeting of the party. Roque said the party meeting was not in Duterte's official schedule. I have no idea other than he's got a full schedule also in the palace. As you know, in the afternoons, we are fully booked. The palace spokesman said at a press briefing yesterday when asked why Duterte was not present in the Cebu meeting. I think it's enough that the President signed in writing the Secretary Cusi to call the meeting today and made me announce it
yesterday. Roque said, while Duterte is the chairman of PDP Laban, he cannot dictate what the members of the party would do. That's why they are holding such meetings to determine the direction of the party. It is important to relay to the members of the party what their chairman has done in the last 5 years. So, ito po mga kaibigan, kaya sabi ko kanina, well, wala ako nakikitang negatibo. Mahalaga pag-usapan. Siyempre, yung hindi naman member ng partido, siyempre, hindi nila maiintindihan kung hindi ka naman talagang active member. So, Musayak is right when he said about what will be the active member of the party. 35 minuto makaraan ng ika-10 ng gabi. Ito pa rin po ang inyong kaibigan, Doy Del Castillo. Okay, balik po tayo. Patuloy po tayo sa ating PDP, yung ating pong binabanggit na Rural Electrification Program. Ito po ay isang agenda na hindi po na-implement ni Energy Secretary Cusi. Kahit isang power plant, wala siya nabuksan. Mukhang hindi siya para doon sa pagiging cabinet secretary, si Cusi. Mukhang siguro si Cusi pwedeng PNOC president. Mas maganda. Negosyo yun Philippine National Oil Corporation. Maganda yun. At doon sa Department of Energy, let's find someone who has more knowledge. Let's get from the outside. How about, may I nominate? May I recommend as Energy Secretary, Mr. Or Engineer Harley Liaño. Harley Liaño is the government-to-government representative. This is a kind of relationship between Indonesia and the Philippines. Indonesia has enough available financial resources to implement the Rural Development Program. And Mr. Harley Liaño knows it very well. So, maybe, if President Duterte this time can appoint him as Secretary of Energy, and let us put Mr. Cusi as President of the PNOC. Maybe it will be better. The mother PNOC. It's up to Cusi what position he can do well. But I also think this afternoon at 6 o'clock, why we will talk only of rural electrification? Why we should talk of rural economic development package? A package. For example, considering that it will be more advantageous for the interests of the Filipinos to have power plant run by palm oil. Yeah. Instead of contributing pollution to Mother Earth, let us use palm oil to run engine, to run motor.
genset, what you call a generator, a motorized generating electricity using palm oil. What will be the result of this? You need to utilize more resources, provide employment and livelihood activities to the farmers. All farmers per region or per provinces must have an increased income. And we have a program, a package of rural, instead of rural electrification, electricity fueled by palm oil will be produced by the farmers, so it will be advantageous for the Filipinos. So we make some pencil pushing. Kino-compute po natin. Gaano ba karaming hektaryang lupa ang kailangan? Ilang puno ng palm tree ang kailangang itanim? Magkano ang kikitain ng mga farmers? Aba, habang nagpipencil pushing akong gano'n, kaya pala ng miyembro ng Kalaw kumita ng 1 million per hectare per year. So kung meron tayong 11,000 hectares na tataniman ng palm tree, there is a chances of harvesting around 11,000 hectares is equivalent to 11,000 million. And that is billion of pesos per year. Hindi masama. Kaya tinawag ko itong Rural Economic Package. You are planting palm oil, and of course, our computation of being a millionaire per hectare, the member of Kalaw Farmers Association Incorporated, sa palm oil lang po yung pinag-uusapan natin. How about the medicinal plant? Can be planted in between the 10 meters distance per tree. 10 meters distance ang ang palm tree. After 3 years, ha-harvest ka na. And then, on the 4th year, doon ka na ngayong magkukwenta ng 1 million per hectare per year. Even then, kahit nasa 4th year mo pa yun mata mo, it will remain that the dream or our computation of having a 1 million a year, the members of PDP Laban, the members of Farmers Association can have an opportunity to be a millionaire. Yes! Sa pagtatanim pa lang. Sa pagtatanim pa lang. So ngayon, ilan ngayon ang gustong magtanim? Ang akin pong tinatalakay ay yung pong lupa sa Real, Quezon. Isa lamang yon, Tingnan po ninyo. Isang probinsya pa lang yon. At isang munisipalidad pa lang yon. Sa ibabaw ng Sierra Madre. Meron kang 11,000 hektarya. So, 11,000 1 million. So, kung nagkataon, ang itinanim hindi tigigisang hektarya lang sa mga miyembro ng Kalaw, halimbawa naging 33 hectares. So therefore, you might be earning around 3 million a year. At dagdag pa doon.
Kaya, hindi po natin dapat itigil to. Hindi ito kahibangan. Meron pong pagkakataon ang proyektong ito na isinusulong ng programang ngayon din po at ng inyong lingkod. Lumalaki po ang tsansa. Nakikita po natin yung potensyal. Oo. Pagkat ito'y sa Quezon pa lang, assuming na we have also the same number of hectares per provinces sa Bicol, makakapag-produce din ng 11,000 hektarya sa Bicol. Teka, Bicol is a region. Ilang probinsya ba ang Bicol? Malaki rin po yan. Teka, paano ba natin Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, di tatlo. Kung tigla 11,000 hektarya yan, malaking kaunlaran sa mga magsasaka, sa mga magtatanim. Malaking kaunlaran sa buong bansa kung meron kang kuryenteng pinatatakbo na ang gatong ay itinanim ng mga farmers. Sapagkat tanim ng tanim, harvest ng harvest, harvest ng harvest, walang tigil. Kasi kung meron ka 11,000 hektarya, humarbest ka ng unang buwan, meron ka pa uling another 11,000, harvest ka ng second month, at meron kang palaki ng palaki sa pagtatanim. Dahil ang pinuproduce mo ay fuel. Sinusunog. Kaya sunog na sunog. Harvest ka ng harvest. Harvest ka ng harvest. Ito ang walang katapusan. Patuloy na paggalaw ng ekonomiya. Ang iyong igagatong sa power plant ay ang itinanim at hinarvest ng mga magsasaka. Magandang yon. Nandun pa lang po sa isang tiyempo na sinasabi natin. Pero yung mga ini-entertain po nating gagamiting pondo, yung kailangang gastos para simulan itong pinag-uusapan natin, siyempre, uutangin yan. Na kaya namang ibalik. Kayang ibalik sa loob ng 10 taon. O 20 taon. Basta ang mahalaga, kumikita yung magsasaka mo ng milyon. 1 milyon per harvest. Kung 2 beses kang humarbest sa 1 taon, 2 milyon per hektar. Kung 3 hektarya, kaya milyonaryo yung magsasaka. Ang susunod na magiging hapon, parang yung kasing padyero, kasabihan, nung araw yan Alam mo yung kayang padyero service lang ng farmers sa Japan. At may mga video pang lumalabas na yung mga hapon, pagpunta nila ng field, may dala silang yung agricultural material, pambungkal ng lupa, pang-harvest, nasa loob ng yung hila-hila nilang trailer. Tapos pupunta sila sa bukid. Pajero. Ngayon, imposible bang mangyari sa mga Pilipino? Sa miyembro po ng Calao Farmers Association, once na in-implement itong ating programang Rural Economic Packages, hindi project packages. Dahil in between
producing fuel for the power plant, there is a distance for another. Merong space may gap for another activities, which another opportunity to add more, to earn more. Yun ang nakikita natin Meron ka ng assured na 1 million per hectare per year, and in between that period, there are also chances of having another economic activities under the barter program. Dahil ang kausap po natin dito, yung mga bansang dati ay kasali tayo doon sa tinatawag na barter trading. Meron kang bibilhin, meron ka ipapalit. Kaya barter palitan Pagpapalitan kayo ng produkto. You trade and you counter trade. Ganun So maganda po ito. This is a para bang economic revival. Ibabalik mo yung nakaraang panahon na kumikita ang dalawang magkatabing bansa sa pagpapalitan ng kanilang produkto. Tayo naman siyempre nakita naman natin sa bunga ng kasaysayan na ang pagkakaroon ng kuryente ay pagbilis ng kaunlaran. Madali kang manahi. Halimbawa, mananahi ka, sapatos, jacket, damit. Ang ginagamit mo, electric sewing machine. Malakas yung potential mong kumita ng milyon. Hindi po ba? Siyempre, sa pagitan nun, dahil madali kang maka-accomplish ng volume, sa pagitan nun, at meron kang murang kuryente, pwede mo namang paunlarin ang what you call poultry raising o cattle raising. Makakapag-design ka na ng skin babaguhin mo lang. Tingnan natin, ano ba ang sa pananaw natin, kung ipipikit natin ang ating mata, meron tayong mga kababayang nanonood ngayon sa Canada, saka sa ano pa yung isang bansa malapit sa Canada, also a British colony nung araw. Ang kanilang production ay baka. Napakarami nilang baka. Mas mga 10 baka o 100 baka. Katumbas na isang tao. Ano nga ba lugar yun? Mas maraming rancho kaysa Canada. Potential bang mangyari sa Pilipinas? Kung tayo po ay merong murang kuryente, makakapag-introduce tayo ng ibang klaseng cattle raising. Ang mga baka natin nasa covered area. May bubong. Sa ganon, pwede mong gamitan ng kuryente na umo-open siya. Umo-open siyang ganon. Papasok yung sikat ng araw. A certain time. No? Naka-covered siya ng glass. Ano tayo Marami tayong silika. Yung ginagamit na bote, ginagamit na salamin, silika yan silika sand. Marami tayong silika na pwedeng gawing bote. Kaya pwede tayong gumawa ng interior ang bubong natin salamin.
Nakakulong doon yung baka. Paglalakarin mo lang yung baka ng diretso, tuwid. Nakalinya sila. Naglalakad. In a form of exercise. Lakad sila. Lakad. Babalik uli sila doon. Bumabalik-balik lang. Pero yung bawat tabi nila, may supply ng pagkain. Titigil sila pagka gusto nilang kumain. Na meron doon kainan. Ha? Nadi-design eh. Hindi mo ba? Kuryente ang importante. Because of electricity, pwede mong ilagay na nahuhulog dun yung mga damo. Nakatakal na yung kakainin nila. Saan man sila tumapat na butas, pag sila'y naglakad, so, lumalakad din yung baka, kumakain. Titigil siya, kakain. Titigil. Mahaba. So, magagawa natin parang kung ano ginagawa niya na nasa open area siya. Ang advantage dito, patag yung nilalakaran niya. Pangalawa, enclosed yung kanyang supply ng hangin. Malinis. Hindi siya pwedeng matamaan ng bakterya o virus. At kung magagawa natin yon sa baka o kambing, pwede rin natin gawin sa pag-aalaga ng baboy. Babalik lang tayo sa kwentong nasabi ko na, yung piggery nilusutan sa sa General Santos City, Jensan. So, ang tinatawag nating agricultural economic industrialization, yun yung sinasabi natin. Agro-industry. Agricultural siya, at the same time, industrial siya. Hindi mo ilalabas ng malayo para makatipid ka sa production cost. Ililipat mo lang siya ng building, sa kabilang building, ipaprocess na siya. Kung gusto mong gawing leather, walang kagat ng lamok. Nasa loob siya ng enclose eh. Walang kagat ng lamok. Malinis yung kanyang leather. So, pagka pinatay mo yung baka, kinuha mo yung leather, itinan. Ano sa Tagalog yung tanning? Kinukulte. Oo, kinukulte. Ikukultihin mo, tanning. Leather tanning. Yung lahat ng magagaling na proseso, makukuha mo. Halimbawa, gusto mong kunin technology ng Japan, o kumuha ka ng magkukulte ng balat from Japan. Yun ang trabaho niya. Suswelduhan lang naman pinag-uusapan doon eh. Okay. Or, i-employ mo yung Pilipino doon para ma-expose siya doon sa technology. And then, pag-uwi niya rito, Pilipino na yon. Yung Pilipinong yon, yun ang kikita ng malaki. Ganyan ho naghanda ang China. Ang kanilang mga tao, ang kanilang puhunan. Kaya yung kanilang puhunan ng mga tao, tinulungan nila na maglabasan sa labas ng China. Nagpunta ng Korea, nagpunta ng Amerika, nagpunta ng kung saan-saan. At doon natutunan nila ang iba't ibang teknolohiya. Tsaka sila umuwi sa China. O ngayon, massive ang production, agricultural productivity ng People's Republic of China. Ganon din ang gagawin natin mga Pilipino. Hindi naman yun nakasikreto eh. Hindi naman nakasikreto. Sa katunayan nga, ay meron tayong mga libro na available. Yung lahat ng bagay na sikretong sinasabi ay nababasa sa libro. Kanina lang dumating dito si Cesar Piñamora. Ewan ko ba kung iniwan sa akin yung libro. No? Nandun dun sa librong yon yung mga iba't ibang klase
ng bakuna. Iba't ibang klase ng tuklas na gamot sa lahat ng klaseng sakit. Ganyan po kakapal. Kaya lang, may hiningi po tulong sa akin, di ginawa ko muna yung tulong na hinihingi nila. Yan. Kaya naubos yung maghapon ko eh. Entertaining the member of Calao, ay meron naman dalang technology na ipinapabasa sa akin. Sabi niya, Kadoy, basahin mo ito. Wala pa lang dyan yung COVID virus, sabi niya. Pero, considering that the method being described is how to make a vaccine. Yan. Marami kayong matututunan. Anyway, nandoon ho ang ating idea. Susumigasig po tayo. Darating din ang panahon, no, na mapapaangat natin ang kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. Hindi natin kailangang magpaalipin sa ibang bansa. Dito na tayo magtrabaho ng alipin sa Pilipinas. At siguradong pag ginawa natin dito, buhay-hari naman tayo sa bansa natin. Kaya lang, tingin ko, mukhang meron tayong tinatawag na God-given opportunity. Ang mga Pilipino nakakalat sa lahat ng bansa sa mundo. Iisipin mo pa na doon sa bundok ng yelo, sa imagination, titigan mo na lamang yung pumasok ka sa planta ng yelo. Ano ka sa loob? Tsaka mo isipin yun yung Alaska. Isipin mo bang mabubuhay ka? Pilipino ka dito nakakita ka lang ng yelo sa baso. Gusto mong kumain na halo-halo. Pero mga kaibigan, 11:11 na po ng gabi at patuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan, ang ating public service program ngayon din po. Pinagpapatuloy po ng inyong lingkod, Doy del Castillo, nagampanan ang pagbibigay ng kaisipang ang pagtulong-tulungan natin ay ang maiangat ang ating pangkabuhayan. Sa ibang salita, livelihood program or economic activities. Agro-development. Yan. Doon ho sa tourism, hindi pa tayo sigurado kasi na-recognize ho natin pagka para nagkaroon ka ng COVID virus, paralyze ang tourism industry. Mukhang hindi dependable, Unless we little by little discover what is this pandemic all about. Pwede ba tayong makatakas dito? Pwede ba nating maiwasan ito? May pangontra ba tayo magagawa para dito? Yan po ang sasagutin ng ating paanyaya na tayo'y magkaisa. Nagkakaisang Pilipino sa economic agenda, pangkabuhayan, pagtutulungan, para palayain ang sambayanang Pilipino mula sa kamangmangan. Pag ikaw ay nawala sa kamangmangan, lumaya ka, kalayaan sa kahirapan. Hindi ka nadadanas ng paghihirap dahil hindi ka namangmang. Ang dami mong natutunan. Kaya mo palang kumita na 1 milyon, 1 taon. 12 buwan, ang 1 taon, may chance kang kumita ng 1 million a month. 1,200,000 and that is 100,000 a month.
Kung kaya mong kitain ang 100,000 a month sa ganitong value-added tax ang sistema ng ating Bureau of Internal Revenue, anything that you buy, you automatically complying with the 12% taxes. We call the tax as value-added tax. Meron kang buying power na 100,000. Ha? 100,000 naman. Sabihin mo na lang na ayaw mong galawin yung another 50. Or ayaw mong galawin yung 70. Tama na ho 1,000 sa aking pamilya sa isang buwan. Ano yun? Ang 70,000 sa isang buwan. 100,000. Ano man figure na sinasabi mo, doon sa kinwenta natin, para pa lang sa kuryente. Sa kuryente pala. Magtatanim ka ng palm oil, gagawin mong panggatong sa power plant, you are assured of having 1 million per year, per hectare. And if you have 3 hectares in that program, 3 million a year ang income mo. Ang tawag sa iyo ay farmer. Nag-harvest at nagpo-process. Iba pa yon. Another added income yon. Kung sa loob ng inyong organisasyon, sa isang lugar, halimbawa, yan sa Quezon, magandang magandang meron kang example. Halimbawa, in Quezon, 19,000 hectares. Ang bawat miyembro may 3 hektarya, halimbawa, ng Calao Farmers Association. So, 3 milyon ang harvest niya per year, per hectare. Per property, yung plantation. So, 3 milyon ang kinikita niya sa isang taon. Hindi ka ba magiging maligaya, no? Kahit anong kurso, paaral mo doon sa anak mo. Kahit anong kurso, paaral mo. May bago ngayon, may bago ngayong discovery. Hindi naman discovery. Yung isa pong kaibigan kong atrebido, mapangahas. Laging naghahanap ng bago. Kiliting-kiliti siya. Ang ginawa niya, nag-upgrade siya ng communication. Pinalakas niya yung kanyang website, no? Malakas. Any part of the globe, kaya niyang sa pamamagitan ng kanyang online, kaya niyang kunin ang mga information, necessary information na kailangan niya. At mula dun sa information na yon, nag-iimbento siya o tumutuklas, nagtitimpla ng kung ano-ano. And he created many kind of what you call product. Yung menu, yung parang, halimbawa, may sakit ka sa, ang kailangan mo, palakasin mo yung, linisin mo yung dugo mo. Kinuha niya doon sa research niya. Anong gagawin? Anong kakainin para manatiling malinis ang dugo? Balanse ang dugo. Sinubukan niya. Nagagawa niya. Okay? So, kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng timpla ng product na ginawa niya. At yun ngayon ang ibinebenta niya doon sa mga barkada. Ito, mag-take kayo nito. Food supplements. Magiging balance ang inyong blood.
Pagkatapos, tatawag na naman yon. Pare, may bago na naman ako. Yan. So, another timpla na naman. Invento niya. Ang galing ng encouragement ng mama, sabi niya, ala namang masama nito eh. Una, di tingnan mo, ito result ng examination. Yung what is the physical description of anything extracted from this kind of fruits, from this kind of vegetable. Ganun yung niya eh. Ganun yung kanyang napapagtuunan ng pansin. Pero dinidescribe ko po sa inyo, kapag ka ginawa na nating pangkaraniwan na kumikita ng 1 milyon, 1 taon ang bawat magsasaka, kung i-divide mo ito per month, siguro mga around sabihin natin 90,000 a month, tapos meron kang savings na 110,000 per year. 110,000 plus 900,000, 1 million pa rin. 1 million. Kaya dito sa panaginip natin na merong tinatawag na pinaguhugutan ng katotohanan, ay maaari ho nating maiangat ang kabuhayan ng karaniwang mamamayan. Hindi katulad nitong mga nakaraang panahon, magmula noong 1889 o 1898, yung Peking Independence Day. 1898 na, pero opera natin, hindi atin. At ang namumuno sa atin, Amerikano. Sige, sa loob ng 100 taon, na nagkaroon ng tinatawag na salitang gobyerno ang Pilipinas. Kailan natin dinanas? Yung ikinukwento ko. Meron ditong mga naging super yaman, mga bilyonaryo. Pero anong porsyento ng populasyon? Yung mga bilyonaryo. Sila ba'y 1%? Sila ba'y 2%? O anong porsyento sila ng populasyon? Tapos, ano bang klase ng kabuhayan meron sa Pilipinas? Ang isang pinakamalaking bahagi ng kanyang populasyon ay naghihirap at ang maliit na porsyento ng mga mayayaman, maliit lang ang bilang nila. Siguro sabihin natin 300,000. 300,000 is how many percent? May 300,000 ba ang milyonaryo? Tingin ko wala eh. Ang milyonaryo sa Pilipinas? Walang gano'n. So, ito po ang dahilan kung bakit nag-iisip tayo. Ano man ang gawin nating pagsusuri, ang lahat ng magaang buhay, minerals, talino, magandang klema, nandito. Hindi mo nga pwedeng sisihin ng Diyos eh. Kahit araw-araw, siguro, maglumuhod ka ng 1 buong oras sa pasasalamat, Panginoon Diyos. Binigay mo na dito sa aming lahat. Yung inukwento ko sa inyo na pumasok ng simbahan na nakapako si Jesus Christ, malaki, parang buhay eh, kahoy, no? Nakapako sa krus. Maraming mga tao nagsasabi na naghihimala ang malaki, higanting crucifix
Nasa mga 10 feet ho ang taas. Dinadayo. Ha? Meron ngayong lumapit ho doon sa higanting krus na nakapako si Kristo. May mga dugo. Ayan. Nakadipa. Sabi nung nagdadasal, Panginoong Hesukristo, parang awa na po ninyo. Hirap na hirap po kami sa buhay. Gusto ko lamang hong pagalingin ang aking asawa. Tulungan po ninyo. Kailangan ko lang po na 1,000 pambili ho ng gamot sa araw na ito. Ang ganun. Nagdadasal siya gano'n, hindi matapos-tapos. Hindi matapos-tapos. Meron pala sa likod niya na nakatayo, the police. Nagmamadali dahil may duty. Kailangan matapos niya ang kanyang pagsisimba, paghingi ng tawa sa Panginoon. Relihiyoso yung pulis eh. Ang ginawa niya, pinakinggan niya. Panginoong Jesus, tulungan po ninyo ako. 1,000 pisong pambili ng gamot ng aking asawa. Parang awa niya. Panginoon. Ganon. Nung maintindihan ng pulis, dinukot yung wallet. Gaanap siya ng pera. Meron siyang buong 1,000. Ginawa niya, kinuha niya sa wallet. Hindi pala buo. Ang buo lang 500. Sabi niya, siguro, kung ibigay ko itong buo na 500, meron pa akong 500 na barya. Yung yung tigi 100. So, kinuha niya ngayon pinakamalaki, 500. Nadidinig niya eh. Binigay niya ngayon doon sa nagdadasal. Sinuot siya wallet. Pag abot niya nung 500, tumingila sa kanya. Salamat po. Akala niya sa kanya nagpasalamat. Akala ng pulis. Salamat po. Sinuwakan. Sumunod na salita. Maraming salamat, Jesus, Panginoong Jesus. At tinulungan ho ninyo ako. Sa susunod ho, huwag nyo nang padadaanin sa pulis. 500 lang ho ito eh. Binawasan ba daw ng 500? Joke lang ho yan, joke. Pinadaan pa raw sa pulis. 500 lang yun na ayabot. Puti nakaalis na yung pulis. Pero mga kaibigan, meron po tayong 16 na minuto makaraan ng 11:00. At ito pa rin po, pinipilit po namin kayong patawanin, pasayayin. Sa habang tayo'y nag-uusap ng makatotohanang maaaring mangyari, na ang tutuntungan natin ay ang matibay na pagkakaisa. Magsasama-sama tayo. Para tayo makagawa ng isang malaking pangkat ng pagkakaisa, yung maaaring maging hadlang pa usapin sa Panginoon Diyos. Ang dami natin pinaniniwalaan. Baka hindi tayo magkaisa. Huwag na muna natin isama yun. Kahit na hindi tayo pareho ng pinaniniwala ang Diyos, basta magkasama tayo. Sa pagkilo sa pangkabuhayan, pagkilo sa pangkalusugan, kapayapaan, at kaunlaran. Di ba? Alisin na muna natin ang politics. Sigurado hindi tayo magkakasundo sa politics. Tingnan nyo yung news ngayong araw na ito na pinagtuunan natin ng pansin sa opening natin. Nagbabangayan doon sa isang partido.
Pero hindi pa naman kumpirmadong nagbabangayan. Parang may mga palipad hangin lang. Baka pinapasama lang gusto mabili yung dyaryo. Pero halos gano'n na nga. Mga Pilipino, ang lahat ng paksang buksan mo, magkakasalungat. Magkakasalungat. Walang hindi pagtatalunan. Sabi nga, we were able to reach this point in time. People mistrust other people. Matagumpay tayo na naitatag ang bansa ng kawalang tiwala. Successful tayo doon. Ang lahi ng walang tiwala sa kapwa. Kaya lagi pinag-uusapan yung kapintasan, kasiraan. Di po ba? Siguro, gumaya naman tayo ng mabuti sa ibang lahi. Ang pinag-uusapan ay pagkakakitaan. Para bang yung ginawa ng mga Inchik sa unang bahagi ng siglo. Ang sabi ng Inchik, nung mga panahong yon, isa pela lang. Isa pela lang. Kumita na lang daw ng isang pera. Ganong katanda yun. That was a long time ago. Maaring ako ay nasa grade 1 yung panahon na yon. Na yung isang pera, pag ipinitik mong ganon at bumagsak, kumakalansing. May tunog. Ibig sabihin, mataas ang value. Ang ating isang pera nun malalapad. Tanso. Pag pininteng, kumakalansin. Yung isang pera na yon, sabi nung Inchik, noon ang mga Inchik, yon ang may balabalagwit na kawayan, nakapatong dito sa balikat. Merong magkabilang dulo ay pinapasan niya yung basket na yari sa yantok. Bote dyaryo. Naalala nyo yun? Yung may mga painting pa na pinaint ni Amorsolo. Kasampasan ng tao, yung balagwit. Pero inabot ko yun, lang yung mga panahon na yun, mga 1959. Bata ako. Doon ko nadinig yung isa pela lang. Sa kanilang pagninegosyo, sa kanilang paghahanap buhay, isang pera lang ay hinahabol nila. Isa pela, isa pela, isa pela, isa pela. Sila din po, yung mga sira-sirang mga kasirola, basag na kawali, anything na metal, yun, lalagay dun sa basket na yon. Mga Chinese yun. Mamaya may dadaan na naman. Na Inchik pa rin, payat na payat, putlang-putla. Ang pasampasa naman niya, taho. Yun. Basta yun ang nila, larawan ng Chino. Ngayon, mahilig namang ang mga Pilipinong tudyuhin para bang binubuli yung Inchik. Paborito nila. Inchik beho, tulo pa, laway, kain, pansit.
Tsikbeho, turo laway, kain pansit. Ganon. Kung tuksuhin yung mga incheck. Tapos, ang tawag, kabisi. Di ba? Tatawagin ng maton. Daming tato. Kabisi, halika! Kapit naman siya. Oh, takalan mo kami. Yun tao. Yun ang tao. Naku, paiyakin halos yung incheck bago bayaran. Para bang hindi sila maligaya kung hindi nakakapag-abala sila ng tao. Pangkaraniwang larawan yan. Kaya naisa sa pelikula ng mga artista nung araw yung ganung mga movie. Tapos magdadaan yung kontrabida, gugulpihin pa yung incheck. Kinukwento ko po ito ngayon para magunitaho ninyo. Hindi tayo binuli ng incheck. Kung sakali at ngayon ay binubuli tayo, nagkabaligtad ho ang sitwasyon. Di ba? Kung binubuli tayo ngayon, nagkabaligtad ang sitwasyon. Sila yung mga ginugulpi ng araw ng mga maton. Yan. Hindi ko ho sila sa ipinagtatanggol. No? Sinasabi ko lang, dapat maging fair tayo. Kay incheck yan, kay Pilipino yan. Sabi nga doon sa kanta all in love is fair. Sa pag-ibig daw, pantay-pantay. Narararara. 25 minuto. Makaraan ang 11:00 ng gabi. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Doy Del Castillo, sa programang Ngayon Din Po. Uy! Napakaganda ho pala, mga kaibigan, yung mga natuyong tubig sa malalaking mga ilog. Opo, yung ilog ay i-develop, yung dating laki ng ilog, taniman ng giant bamboo. Oo, giant bamboo. Giant bamboo is 6 na sentimetro ang diameter. Malalaki. Ay di man tuwid, matataas. Pagkatapos, doon sa may tabing-tabi na, yung gitna, huhukayin. Walang tubig Kukunin mo ngayon yung mga buhangin, graba, hinukay mo. Pagkatapos, lagyan mo ngayon ng walling at saka flooring. Department of Agriculture, I'm calling the attention of Secretary William Dar. This is another idea. This is another good idea. Pagkatapos mong mahukay at masimentuhan, tsaka mo ngayon lagyan ng papasukan ng tubig. Pagka dumating ang tagulan, ipipilter yung tubig bago siya bumaba sa ilalim. Yung pinakabutas na open for yung filter, papasok yung baha, yung tubig, baha, doon sa opening, maiipon siya doon sa ilalim na hinukay mo. So, ibig sabihin, hindi ka kumain ng additional space. Kung hindi, hinukay mo, naglagay ka ng available space na magiging water depository. Pagkatapos natapos yung pagbaha, ganoon ang nangyayari. Pagkatapos ng malakas na ulan, nawala yung baha, yung malinis na tubig, nandun na ngayon sa ilalim.
hindi mo na kailangan maghukay. Dahil, naalis mo na yung vacuum siya doon na napuno ng malinis na tubig dahil hindi naman malinis na malinis. Kaya lang, nabawas mo yung solid matter, tubig yung bumaba. Meron ka ngayong hose. Maraming mga hose para higupin along doon sa haba nung hinukay mo na yon, ihigupin, ipoprocess mo na ngayon doon sa tinatawag na water treatment filter. Gaano karami ang nasasayang na tubig? Maisesave natin. Yan. Ano pa ang advantage nun? Kung malaki ang space na ginawa natin, chances is hindi mag-overflow. Hindi siya mag-overflow. Kung hindi siya mag-overflow, maililigtas mo yung mga bahay na marating ng tubig. Come to think of it, with proper engineering design, yung kasing laki ng space sa kasalukuyan, pwede mong kunin higit pa doon, maaaring doble ng space sa ilalim. Para kung i-harvest mo siya, may kasama rin siyang lupa May kasama pa rin. Hindi naman talaga 100% na tubig yung pupunta sa ilalim. Dahil mabilis ang daan ng tubig So kung ano lang yung mahagip dun sa opening mo, pero surely you will be having abundant supply of filtered water after the rain days. Just think of it. Pag dinesign ho yan doon sa tinatawag na electromagnetic mechanical design. Electronics na, may magnetic pa. Pero mechanical. Sa 10 kilometrong haba ng ilog na napupuno ng tubig baha, gaano kalaking volume ng tubig ang makukuha mo doon sa loob ng space na dinevelop mo. Ang kailangan dito na naman yung pork barrel ng mga politician. Dahil lalagyan mo ng flooring, lalagyan mo ng wall, at lalagyan mo ng topping sa ibabaw na merong spaces kung saan papasok yung tubig na pinilter. Habang dumadaan yung tubig baha, pinipilter yung tubig. Yun. At yung pinilter na yon, automatic. Automatically, hinihigop naman ng naka-implant mo ng mga hose. Para ilipat mo dun sa ibang space na merong multi-level filtering hanggang sa malinaw na yung tubig. Engineering design po yan. Idea. Magmula sa idea na yon, kaya ho nating makapag-save ng rainy water from the flood mula sa baha. At kung kukumputin mo per cubic meter, makikita mo magkano ang kinita mo. Pwede mo nang i-compute yan later on. Pag mula sa harvest, how much is the equivalent of volume of water that has been processed. Na pwede mong gamitin sa pag-aalaga ng halaman at sa pag-aalaga ng poultry and piggery. Kasi po ako'y gala, ikot ako ng ikot. Sa lahat ng bayang pinupuntahan ko, halos lahat ng mga ilog nila, kung tawagin na lang ngayon ay creek. Creek na lang. Wala na yung river. Makikita mo lang siya na river. Halimbawa, natulog ka sa tabi niya,
na umulan ng 2 oras, pag umulan ng 2 oras, punong-puno ng tubig, umaagos. Pero pag hindi mo siya na-save, saan mo siya i-save? Di dun mismo sa ilalim. How to do it? It will really entail a lot of expenses, but a little cheaper because you will going to use sand and gravel dun mismo sa ilalim. Hahaluin mo ngayon sa semento, at magagawa mo na siya ngayon na open yung ilalim. Thinking about, halimbawa, ay meron kang 3 metro na lalim sa ilalim. So, parang 3 metro rin ang lalim ng kasalukuyang hukay ng bangin ng creek ay 3 metro din. 3 metro sa ibabaw naman. So, halimbawa, dinoble mo naman ang lalim. Or, hindi siya ganun kalalim, 3 metro lang siya. Ngunit, yung lapad naman, mas nilaparan mo. Nag-widening ka sa ilalim. Tsaka mo nilagyan ngayon ng takip. So, yung tubig hindi lumalabas. Andun lang. Yung tubig sa ilalim. Unti-unting pinupuno. Kada umuulan, may bumababa doon. Tumutulo eh. May bumababa doon. Umuulan. Pwede ka na ngayong makapag-save of a certain volume almost the same as the volume noong ilog na hindi buhay na ilog. Yung space lang ang ginamit. Habang tumataas ang bundok, lumalalim, yun to yung ilog. Opo. At merong mga pagkakataon, halos lahat ng pagkakataon, tuwing uulan, kahit na gaanong kalakas ang ulan, hindi niya kayang punuin yung ilog sa sobrang lalim na. Halimbawa, mga 50 years na yung ilog, ang dami na natanggal. Ang dami na natanggal. Malalim na malalim yung ilog. Kadalasan ng mga lalim niyan, mga bangin na yan, is around 100 or 200 feet. Feet, hindi meter. Feet, 200 feet, 100 feet. Mga ganun yung sa bundok. Kadalasan. Pinagtutuunan ko ng pansin yun. Sabi ko, sayang naman itong space na ito. Kung ito ay iaayos, lagyan ng walling, ganito lang palang lapad na kailangan mo eh. Di lagyan mo na ng walling. Tapos humukay ka ng twice, mas malalim. Makakaipon ka doon ng tubig. Pag dumating na yung tag-araw, ilang buwan ho yung walang baha. Sabihin natin, 2 buwan. 60 days. Di po ba? Pwede ho tayong magpalaki ng yung kung tawagin high value kind of fish. Marunong din ho akong mag-culture ng isda. Yung isda sa dagat alat, pag pinakuhuli mo siya sa bunganga ng ilog, kasing pipino siya, fine na fine, mga inakay ng isdang malalaki, kasing lalaki lang ng buhok. Ganun siya kanipis. Lalagay mo sa planggana, yung tubig din ng dagat, kung tawagin brackish water. Naalagaan mo siya doon sa palayok na clay. Habang tumatagal, lumalaki siya. Hanggang maging kasing lalaki ng daliri. Fingerlings, kung tawagin.
Meron na ka nang ipinapatuka sa kanya ng parang kasing pipino ng gatas. Pero ano yun? A kind of feeds. Yung talagang minanufacture ng BMEG or Vitarage o kung anong brand. Kasi lalaki siya ng ang tawag fingerlings. Yung sinasabi nating yung isda sa labas is yung bangos, anak ng sabalo. Ang ina ng bangos, sabalo, malalaki yun. Libo yung anak no, yung itlog pag bumuga. Yun ngayon yung sinasalap namin hanggang maging kasing lalaki siya ng daliri, fingerlings. Binebenta namin sa nag-aalaga ng palaistaan. Yan. So, yung ganun hong sistema, mas magaling ho yun kaysa doon sa nanghuhuli ka sa labas. Ngayon, nagkakamali lang kung minsan, yung ino-over ang patuka. Sinusobran dinadamihan nila ng patuka. Nasusuffocate yung isda. Kaya namamatay. So, meron akong katulong nung araw doon sa aking fish cage. Inopera ko yung isda, yung tilapia. Sabi ko, ayan, yan ang laman ng kanyang hangin. Pag pinuno mo siya ng maraming pagkain, maliit na lang ang available na space. Kaya mamamatay ang isda, hindi makahinga. Sabi ko, nalunod ang alaga mong isda. Pag may lumulutang kaming isda na gano'n, ayan, nalunod na naman yung alaga mong isda. Sinobrahan mo ang pagkain. Tuka ng tuka yung isda habang inahagisan. Nagtatawa yung mga boy ko, sabi, si Sir, nalunod daw yung isda. Namatay. Anyway, ang kinukwento ko po sa inyo is, this is a part of my idea of tumingin ng mga alternatibong pamamaraan upang madagdagan ang produksyon ng pagkain. Yan. Ganon din po sa mga uri ng prutas. Paramihin ang produksyon at gawan po ninyo ng preservatives. Ang magagaling po sa ganyan ngayon, ang nagkiklaim, 2 bansa. Subukan ho ninyo, pumunta kayo sa grocery, makita nyo ang produksyon ng Thailand. Pinakamagandang process ng sampalok, buto ng sampalok, Thailand. No? Ngunit may kumontra sa Thailand. Nalampasan sila ngayon. Marami ang kanilang napoprocess na uri ng mga prutas at pagkain. Ang ginagawa nilang crispy. Nakita mo, nakalagay doon. Jackfruit. Uy! Crispy jackfruit. Bumili ako, tinikman ko. Ano kaya? Sarap. At sarap ang kainin dahil malutong. Tinignan ko, Brad, made in Vietnam. O, kita mo na. So, additional income ng Vietnamese yun because of the technology ng pag-preserve ng pagkain. Bagamat may expiration, pero they see to it that before the expiration date comes, naubos na, ibenta na, nakain na yung kanilang produkto. So, kung tayo po ay nakatuon doon sa tinatawag na productivity, mayaangat natin ang karagdagang kita ng mga Pilipino sa pagpo-process ng ating mga harvest.
ang ating mga produkto. Marami ho ngayon napabayaan na wala na yung mga prutas na pinuproduce ng araw. Lumaki ho ako na madalas hindi ako nakakakain ng regular na pagkain dahil sa kakakain ko ng mga prutas. Yan, katulad ng duhat. Bihira na nagpuproduce ng duhat ngayon. Bihira na ako makakita ng bignay. Paborito kong kainin yun. Eto pa, na hinahanap ko, yung prinsesang nakaupo sa tasa. Yung mga bugtong-bugtong na sinasado na gano'n. Prinsesa nakaupo sa tasa. Bihira na ako makakita ngayon. Yung kasoy, pag nakita mo, wala nang balat yung buto. yung laman ng buto. Nasaan yung prinsesang inuupuan nun? Masarap yon. Yung kasoy. Yan. So, ibig sabihin, marami na hindi na nakapag-aalaga ng hindi napaparami. So, sa ating industriya ng agrikultura, ibalik mo lang yung mga dating alam mo nang meron at lapatan mo ng teknolohiya katulad sa proseso ng preserbasyon. Katulad halimbawa, another thing, pakwan, milon. Minsan lang sa isang taon yan, may dumadating ng panahon ng tagpakwan at tagmilon. Yan ang produkto na ipinagmamalaki ng Pampanga. Doon sa Candaba, mas lalo na. Bakit meron nun? Kasi, hindi siya dapat nabababad sa tubig. Pangalawa, yung pong lugar na yun, patag na patag yung Pampanga na yun eh. Malawak yung kapatagan nila na yun. Pag dumarating ang tagulan, umaapaw ang tubig slowly. Praise lang po. Slowly, ha? Wala nang nakakagawa nun ngayon. Yung slowly. Ang tubig ng ulan, pag nahulog sa lupa, nagmamadali. Pumupunta sa pinakamalalim na porsyon. Yung tinatawag na velocity. Yung pag nasa taas, bababa. Pag mabigat, mabilis ang pagbaba. Ano ibig sabihin nun? Ang tubig ng ulan ay may dala na natural fertility of soil. Opo, pagka mabagal ang baba ng tubig, inaanod niyo pababa dahan-dahan yung fertile soil. Kulay gatas kung titingnan mo sa malayo. Parang light brown mula sa malayo. Bumababa galing sa mga kabundukan. Pag nahuhulog ngayon sa ilog, light brown. Yun po ang pataba. Natural, organic fertilizer. Hindi pa uso nun yung mga urea, yung mga chemically invented fertilizer. Wala pang chemical nun. So, umaapaw ngayon yung tubig, yung ilog ng Candaba. Kaya yung malapad na kapatagan na yon, inaapawan ng tubig. Bago dahan-dahan silang bumababa yung tubig, naiiwan yung fertility of soil sa taniman ng pakwan at saka melon. Yun, ako ano pa. Pagkatapos na ma-harvest yun, doon na ngayon tinatanim yung talong, sitaw, kung ano-ano na.
na hindi kasing selan ng pakwan at saka ng melon. So, nung nag-stay ako ng almost 1 week sa Korea, South Korea. Nakakita ko doon ng mga nasa ilalim ng bubong na alagaan, taniman ng kamatis, taniman ng pakwan, taniman ng pipino. Doon ako nakakita ng pakwan na square. Dalawang talampakan. Yeah. 24 inches. 24 inches din. Cube. Ang gandang tingnan. Oh. Kaya ang lakas mabenta sa size pa lang ng pakwan. Talagang masisiyahan ka sa Korea. No? So, ipinakikita ko lang na kung noong unang panahon naging masagana tayo sa magitan ng ganyang mga hinaharvest ng mga pananim, mas lalong pwede tayong mas maging masagana ngayon dahil may mga teknolohiya na ngayon na nadiskubre mula noon hanggang ngayon na ang gagawin mo na lang, tanim ka ng tanim, ipiprepare mo ngayon yung iyong processing. Kasama na rin po yung singkamas. Nako, kinukwento ko po ngayon, Tag-Araw Malapit na po ngayon, nag-uulan na, medyo malapit nang hindi mauso. Pero yung kainitan ng Tag-Araw, ang sarap ng singkamas. Oo. So, ang mga kabundukan ngayon, yung mga upper portion na gano'n, pwede rin yung taniman ng singkamas. Pwede rin yung taniman ng pakwan. Doon ngayon, gagamitin yung tinatawag na drip irrigation. Yun pong plastic na dinadaanan ng swero, yung nakasaksak sa mga pasyente, yung tinatawag na intravenous. At dinesign na po yan. Na-design na ho yan, ang nagpasimuno naman yan, Israel. Yung drip irrigation system, nakatutok na mismo doon sa mga puno. Yung tubig na tinimpla, may kasamang fertilizer, tinimplang fertilizer, binababa na gano'n doon sa yung mga plastic na yon. Tapos tulo ng tulo doon sa puno ng halaman. Gano'n. Hindi binabantayan. Nagagawa pa nila ngayon na maging computer controlled na drip irrigation. Kaya nga dahil sa kailangan kinokontrol nila yung pagkain ng halaman. Ang tawag naman ng ngayon doon sa terminology, plant habitat. Yan. Tirahan ng mga halaman. Nandoon siya sa enclosed. So, ang ginagawa naman nila na design na mas mura yung drum. Parang drum. Kinakat nila yung drum, tapos kinakabitan ng bisagra. Yung parting nakakorte na ganon, tinatanggal nila yung ginugupit nila. Sa ibabaw, nilalagyan nila ngayon ng plastic o cellophane. Yung cover, pang-cover sa notebook, merong mga pandikit ngayon, pag binras mo na ganun dun sa drum na ginupit mo, nakaganon yun yung plastic. So yung sikat ng araw, nakokontrol. Na hindi siya nauulanan, pero nasisikatan siya ng araw. Yun ang advantage noon. So, advanced na ho ang
ang teknolohiya ng tao. At dahil yung mga, kung tawagin natin ay engineering equipment, ay marami na rin pong natuklas. Yung paano mo gugupitin. Ngayon, hindi na gunting na ginugupit na gano'n. Kung hindi, yung matalas na metalim, umiikot, circular saw kung tawagin. Guguhitan mo ng chalk, yung drum na nakaganon, tweed na tweed yung chalk. O yun, nalalagari mo siya ng tweed na tweed. Kailangan kasi maging precise, makinis ang gawa mo, sapagkat lalagyan mo ng frame na doon ngayon naka-design yung alambre. Meron kang mga alambre na inilagay doon didikit ngayon yung cellophane. Binatak mo, nilak. Magkaminsan, nagagamit nila ng 4 hanggang 5 beses. Oo. Dahil hindi nila sinisira. Ginagawa nilang mas conveniente ang pagtanggal. So, iro-rolyo lang nila uli yun. Sa susunod na tagulan uli, lalagyan na naman nila ng ganon. At ang kagandahan nito, nandun sa bubong yung iba. Katulad ngayon, sa hirap ng buhay, hindi ka na makabili ng lupa, open space. Mahal lang ngayon ng lupa, parang sa Japan. Yung housing, ang ginagawa nila, dinidesign nila na sa ibabaw ng bubong, nandoon yung mga disenyo niya. Ito ang anak ko, si Marco, yung aking anak na si Marco Pulao. Naglilibang-libang lang siya. Pero sinusunod niya yung technical description doon sa sinasabing hydroponic. Yung hydroponic ay meron siyang tubig na hinihigop, control. May nabibili silang mga parts, mga gagamitin, nakakapag-produce sila ng yung 30 days or 45 days leafy vegetables. Nakakatuwa. At ang pinagtataniman nila, halos kasi laki lang ng baso. Sinlaki lang ng baso, doon yung mga seed, sabay-sabay na lumalaki. Nasa sa bahay, indoor. Meron na rin silang ilaw na ginagamit. Bumbilya na nagpo-provide ng the same kind of light na makakapagluto, nakapag-create ng photosynthesis. Nakakapagluto yung halaman na kanyang pagkain through that bulb. Ganun na po ka-advance ang technology. Ang kailangan lamang ay organisahin ang mga tao. Kaya yung sinasabing urban farming, yung pinag-aalagaan mo ng flowering plants, pwede mong pag-alagaan ng vegetable plant. Opo. Ang gagandang tingnan pag nakita ninyo, yung mapulang-mapulang kamatis. Akala mo yung may mga gatla-gatla na gano'n. Akala mo siya sa malayo, pag tiningnan mo, bulaklak. Ang ganda ng pagkapula. Pag nilapitan mo, ay, kamatis pala. Ayan. Ngayon, ina-applyan na rin yun ng another merong panggiling. Ginigiling siya. Nakakagawa sila ng tomato paste. Nakakagawa sila ng tomato juice. At marami yan. Kaya yung kailangan ng katawan natin, na sustansya, yung sinasabing pipino, magaling sa ganito, magaling sa ganoon, yung pipino,
ay pwede kang maglagay sa loob sa yung tagiliran ng dingding mo. Ilang layer na paso na merong kinagapangan ang pipino. Ay, nakita mo, sabay-sabay. Dahil controlled mo yung supply ng pagkain doon sa sinasabing drip irrigation. Yung tubig na dinidilig mo, isang container ang pinanggagalingan, the same quantity of water yung naididilig mo. And in that concept of distributing water, doon din pinapadaan yung fertilizer. Kaya, pare-pareho sila ng laki. Pare-pareho na lalo na yung yung pipino, kailangan pag hinarvest mo, pare-pareho ang laki. Kailangan mura pa. Merong sa mura mo siya gagamitin. Yung hindi pa magulang. Nakakatuwa naman dahil pag ipinroses mo siya, the juice or pickles, yung pipino, dahil naniniwala ka doon sa doon sa binibigay na ginhawa sa iyo, yung medicinal value ng fruit. Kaya pagkakabulak, mas maiksi yung time element Sandali lamang siyang naging bubot. Pagkaraan ng isang linggo, haharbisin mo na siya. So, eto ka na naman, may kasunod ka na naman ng magiging bulaklak at magiging bubot at haharbisin mo ulit. So, yung space na ma-maximize mo, yung open space mo, kasing haba ng dingding mo, sa mamamagitan ng gano'n. Natutuwa ako yun sa anak ko na meron siyang free time. Tatrabaho siya sa bangko. So, merong office hours siya. So, pagkalabas noon, nagmamadali na umuwi yun. Dahil meron siyang eksperimentong ginagawa. Yung bandang huli, napagtagumpayan na niya, tuloy-tuloy pa rin, pinalalaki niya. Yung pinapadami niya. So, yun nga yung concept ng swero that makes it drift. Ibig sabihin ng drift is parang lumalabas doon sa swero yung yung tubig. Lumalabas din doon yung kung inilagay mo sa kanya fertilizer, liquid fertilizer, ganun din ang proseso. Kaya magkakasinlaki. Pantay-pantay. Ay meron hong dulot na nakakatuwa, very exciting, entertaining, na pinagsama mo yung technology at saka yung pagpapaligaya mo sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga ng halaman. So, mga ginigiliw po nating tagapakinig, ang ibig sabihin, walang katapusan ang pagkakataon. Huwag nating sayangin ang oras. May maipapalit tayong makikiliti ang ating sarili lang hindi mo kailangang uminvolve sa bisyo. Enjoyment that you can get through newly discovered technology more likely can make your life clean and happy. Totoo yun. Magiging masarap ang buhay kung lagi tayong nalilibang. At ang kalibangan natin na itutuon natin doon sa pagtuklas ng bagay na hindi natin alam. Halimbawa, katulad nga what is drip irrigation? What is hydroponic? Ayan. Ang kagandahan ngayon, dahil well-discovered na ang dami ng mababasa mo. Tinuturo sa'yo. Bahala ka na lang. Paano mo maiintindihan? Paano mo maitatranslate
doon sa actual implementation, in the process of experimentation, mag-experiment ka, and then hanggang sa bandang huli, you will enter into perfection. Peperpekin mo na siya. Peperpekin. Hanggang sa maging mass production. Yun po ang malaking naitulong ng TESDA. Yung opisinang TESDA, libreng pagtuturo ng mga teknolohiya. Malaki po. Naging available yung mga teacher. Dumami yung mga mahihilig sa pagtuturo, pinag-aaralan yung teknolohiya, walang tigil na binabasa ang mga reading materials, at magagaling silang magpaliwanag, nagsasagawa sila ng seminar, nag-o-organize sila ng interested for that particular subject, and creating another source of income and livelihood. Ayun. Yan ho ang pag-iwas sa pagkakaroon ng dull moment. Sabihin, naiinip ako wala akong magawa. Yun. Kung binuksan mo yung channel mo, nakita, si Doy yan narinig mo, katok yan. Kinakatok ang isip mo, oy, huwag kang mainip. Maraming libangan. Oo. Mas kapaki-pakinabang at makikiliti ka talaga sa magitan ng pagtuklas ng mga teknolohiya. Lalo na yung pagkukonvert mo sa mga bagay na pag nasira, hindi mo na magagamit. Ngayon, pinag-aaralan mong i-convert ngayon sa ibang kagamitan, paano magagamit sa ibang pagkakataon. Doon mahilig si Howie. Si Howie Tenorio Balmores, yung dating kasama ko, nagbabakasyon ngayon. Matagal na kami hindi nagkita. Ang libangan niya dati is meron siyang kinakalikot. Diba? Meron sirang relo, meron sirang cellphone, may sirang motorsiklo. Ayan. Inaayos niya yan. At ang feelings niya, masayang-masaya siya. Noong una, abalang-abala siya dahil hindi niya mayari. Pawis na pawis, pagod na pagod. Ano ba yung pagkakabalahan mo? Hindi ko mayari. Hindi ko malaman kung bakit. Yun. Pero tuloy-tuloy lang yung venture niya. Hindi siya naiinip. Hanggang sa bandang huli, napaganan niya uli. So, hindi siya certified mechanical engineer o kung ano. Pero, ang fulfillment na nagawa niya yung isang sira at nagamit niya, and that is a part of entertaining himself. Nagiging valuable ang bawat moment. All moment are valuable. Yan. At maraming youth, mga kabataang ganon. Kaya itong si Howie, natutuwa ako sa kanya, knowing that attitude of he knows how to entertain himself. Wala siyang malungkot na moment. Maliban na lang doon sa relationship with other people. Yan. Kumisan, nakakatanggap tayo ng mga hindi maganda sa ating relasyon sa kapwa. Pero huwag nating, sabi ko nga, huwag nating seryosohin. Iwasan natin yun. Halimbawa, sa tingin natin, hindi tayo masaya. Nakasama yung si ganon, yung si ganito. O di, huwag kang masyadong nagtititigil ng malapit sa kanya. Kunwari, huwag mo namang ipapahalatang umiiwas ka. Huwag ka lang, dahil hindi ka nasisiyahan sa attitude niya, huwag mo na ipahalata na hindi ka nasisiyahan. Kasi, ang mahirap pagka naipakita mo na yung iyong negative
feelings toward other people, hindi na magiging lovely, hindi na magiging masaya yung pagiging magkasama ninyo o pagkikita ninyo. Kung yun kahit na medyo hindi ka nasisiya, binabati mo, pamisa-misa, kumusta ka, gano'n. Magandang araw, gano'n. At yun, ang kuminsan ay dahil sa ugali ng tao. Yung ikaw mismo, sarili mo. Pero taong ipinanganak talaga na hindi mahilig na nakikipag-usap sa ibang tao. Meron gano'n. Kakanyahan yun ang tawag doon. May kakanyahan yung tao na yan. Huwag mo nang intindihin. Kung ayaw niyang tumawa, huwag mo na siyang patawanin. That is a good what you call character. Mabuting pag-uugali. Check namang hindi lahat ng tao ay magkakasundo Check na meron kang makikitang hindi mo gusto. Huwag mo na lang tingnan yung hindi mo gusto. Doon mo na lang sa tingnan sa maganda sa kanya. Halimbawa, nagaganda ka sa tubo ng bigote. Hindi yun na bigote tingnan mo. Para lagi kayong masaya. Lagi kayong magiging okay. Vibes. So, ibig sabihin mga kaibigan, no man is an island. Pag-aralan po natin yung pagiging sociable. Yung sociable is an art of enjoying dealing with other people. It's an art. Isang sining na dapat ay pinag-aaralang i-practice, gawin. Mas mabuti yung marami kang kaibigan kaysa mas marami kang hindi mo gusto. Baka bandang huli, wala ka nang makakausap, kundi sarili mo. Ay, ang napakahirap pag nag-away kayo ng sarili mo. Yun ang huwag sanang mangyayari. Huwag sanang mangyayari. Nagalit ka sa sarili mo, nag-aaway pa kayo. Dahil ang ugali mo ay wala kang makasundo na kapwa mo. Ito ay diniscuss lang natin because our responsibility, as far as I am concerned, as producer and host of this program, is always to discuss topic that really relevant with values. Isipin mo kasi ngayon, bakit relevant? Yung ginawang lockdown na yan, yung pandemya na yan, talagang kung hindi mahaba-haba ang pasensya mo, baka ikaw magbilang. Alam po ba ninyo ito? Ayan. That sign. Ang sign ng approve. No? Yan. Binibiro ho ninyo. Pag kayo dahil sa kalungkutan, ay pinilit ninyong hulihin. Pinilit yung hulihin yung daliri nyo na titatakluban ng isa mong kamay. Hindi mo mahuli. Kasi yung hinuhuli mong daliri, yun yung mismo inaalis mo. So, yan ho mga kaibigan. Pag dumating na sa buhay nyo yan, kabahan na kayo. At mukhang malapit mo nang hindi makasundo ang sarili mo. Diyan po tayo pansamantalang nagpapaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawa at gagawin pang mga pagsubaybay. Ito po yung lingkod, Doy Del Castillo, ang nagsasabing, mabuhay ang Pilipino!